Kay Congressman Arjo Atayde at kay Maine Mendoza, yung palagi nilang pagpunta sa iba-ibang bansa na may mga pagkakataon pa pala na 2 beses sa isang buwan. Ayan, bahang-baha doon sa distrito mo. Samantalang kayo nagpapakasarap dyan sa ibang bansa. Isipin nyo po, yung back to you na sinasabi po ng ating mga kababayan, akalain mo, nasa lookout bulletin order po ngayon si Congressman Arjo. Kasi alam mo naman, ngayong mga panahon to, may pwedeng umalis na hindi na babalik. Kung lahat naman ay nagdungisan ng kamay, edi lahat maimbestigahan, parusahan ang dapat maparusahan. Veteranang kolumnista na si Christopher Min, kinumpirma ang lookout order laban kay Arjo Atayde. Maine Mendoza, inabangan magsalita. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Sa patuloy nga na investigasyon ng manumalyang flood control projects, sa wakas humarap na kahapon sa ICI ang dating speaker na si Martin Romualdez na nakangiti na tila walang problema na kinakaharap. Ngunit sa lumabas na kuminto ng ilang netizens na marami na namang kinabahan na baka tuluyan ang ilagdag ang mga sangkot na mga politiko. Unang dumating sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaninang alas 8 ng umaga si Department o Budget o DBM Secretary Amena Pangandaman. Sumunod si dating House Speaker Martin Romualdez pasado alas 9. Ayon kay Romualdez, nagtungo siya sa ICI para ibigay ang buong suporta sa investigasyon para mabuksan ang katotohanan. Anya, wala siyang tinatago at wala rin siyang dapat itago. Bagamat hindi siya bahagi ng Bicameral Conference Committee at kung ano man anya ang kanyang nalalaman ay kanyang ibabahagi ito. I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Dagdag pa ni Romualdez, layon niya na liwanagin ang mga isyu para matulungan ang komisyon sa kanilang trabaho, mapabilis ang investigasyon. Sa hulian niya ang ebidensya at hindi ang ingay sa politika at walang batayang mga akusasyon ang maghahayag kung ano talaga ang nangyari. Samantala si Secretary Pangandaman naman ay nagtungo siya upang ibahagian niya ang proseso ng pagpapasa mula sa National Expenditure Program o NEP hanggang sa ito ay maisabatas o magiging General Appropriations Act o GAA. So yung invitation sa atin is that gusto malaman ng commission natin yung process ng NEP at paano ito nagiging at kung paano nagre-release ng budget. Originally ipinatawag itong si dating House Speaker Martin Romualdez ay noon pang October 1 at hindi nga ito nakarating noong October 1 at sinulatan siya muli ng ICI kung di tayo nagkakamali noong October 7 at ngayong araw na lamang natuloy ang kanyang pagpunta. Supposed to be kasama niya si dating Congresswoman Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Subalit nga nagbitiw na yung dating mambabata sa kanyang pwesto at balita natin nasa labas ito ngayon ng bansa kaya hindi siya nakarating dito sa pagdinig ngayong araw ng ICI. Kamakailan nga ay naghain ang ICI ng Immigration Lookout Order para sa mga opisyal na nanadawit sa manumalyang flood control projects na kung saan mainit ito sa paksa ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min na isa nga sa kanilang pinag-usapan ay ang asawa ni Maine Mendoza na si District 1 Quezon City, Congressman Arjo Atayde. At ang una nga po natin paksa, mga kapatid at mga kachika, of course marami po nagtatalo-talo ngayon na iba talaga ang kapalaran kapag tayo pinaglaruan na sobra. Isipin po natin, di ba, ang laging ipinangbabak to you kay Congressman Arjo Atayde at kay Maine Mendoza, yung palagi nilang pagpunta sa iba-ibang bansa na may mga pagkakataon pa pala na 2 beses sa isang buwan. Di ba, may ganun pala, tapos buwan-buwan. Sa patuloy
patuloy nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay muling binalikan nila ang komento ng ilang netizens sa madalas na pagbakasyon ng mag-asawang Arjo Atayde at Maine Mendoza na nagpakasarap sa ibang bansa na tila nabaktuyo ngayon ng mag-asawang Atayde dahil sa pagkadawit ni Congressman Arjo Atayde na isa nga sa pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na sina Carly at Sara Diskaya na tumanggap ng kickback kasama ang ama. Kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 16 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na anong klaseng chat ito? Pera po. Na pera po. Na binigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Well, hindi. Okay. Doon sa mga ibang tinext mo, kaya nyo, katulad ni Congressman Atayde, tumulong ba? Binalik ba? Hindi po, nakiusap po na yung tenor ng text mo doon sa yung pinabasa sa akin, hindi yun ang tenor mo eh. Ang tenor ng text mo, humihiram ka ng pera dahil wala ka na raw kapera-pera at na-freeze na raw yung pera sa bangko at kailangan mo ng pambayad ng abogado. Correct? yes po, Your Honor. Pero sa dulo nga, nagpaksa ni Nanay Christopher Min ay napatanong sila sa mga politikong sangkot sa manumalyang flood control projects na isa nga sa kanilang tinutukoy ay ang isa sa pinakautak na si Saldico na kung ano ang plano ngayon ng gobyerno para sa buong kwento. Narito, ating panoorin ang video. Isipin nyo po, yung back to you na sinasabi po ng ating mga kababayan, akalain mo, nasa lookout bulletin order po ngayon si Congressman Arjo. Ay, hindi na sila basta-basta. Hindi basta-basta. Makakaalis pa rin po. Pero kailangan talagang magpaalam muna. Ganun dapat kasi meron niyang kaso na ibinibintang sa kanya. Kaya kailangan talaga, hindi sila basta-basta makaka-exit, di ba? Ganun yun Pero hindi po totoo yung sinasabi ng iba na may hold departure order po sila. Wala pa pong kaso. Ang HDO po, tanging korte lamang po ang makakapag-desisyon dyan. Ganun yun, pagka sumampa na yung kaso mula sa piskalya, doon automatic may HDO. Ayun. Kaya wala pa pong HDO yung mga politikong binabanggit dito sa mga balita ngayon. Nasa lookout bulletin order lamang po sila ng DOJ at ng Bureau of Immigration. Nakakaano, no? Oo. Ganun maglaro ang kapalaran. Oo, kasi dati, kwentuhan lang sila ngayon. Bukas na tayo agad. Ngayon, hindi. Ay, alis tayo. Ay, sandali. Magpapaalam muna tayo. Magpapano ng clearance muna sa ano. Saka kailangan magpapaalam talaga. Alam. Ngayon, pagka may HDO ka naman, kapag ka talagang ano na yon, magbaband ka sa korte Ang para dami payagan na, ka. oo. Pero yung band na yon, makukuha mo rin pagbalik mo. Correct. Hindi po totoo na hindi na sila makakaalis. Makakaalis pa rin po. Pero kailangan talagang muna silang magpaalam. Ayun. Kaya na ang tawag, lookout bulletin order. Yun yun. Ayan, nag-undergo na talaga sila sa mga proseso. Kasi nga, Ganun, yun ang pagdadaanan. Ang hirap. O tingnan mo yan, di ba noon, buwan-buwan halos. Yun ang napansin Nasa talaga sa iba-ibang kanila. bansa Kahit sila. anong oras lang, pwede silang umaalis noon. Yun ang di ba? sinusumbat sa kanila. di ba kaya nga lagi daw absent nga ito si Congressman Arjo? Sinasabi, ayan, bahang-baha doon sa distrito mo. Samantalang kayo nagpapakasarap dyan sa ibang bansa. Yun ang mga sinasabi. At hindi lang naman po si Congressman Arjo. Lahat po ng binabanggit ang pangalan tungkol sa anomalya ng DPWH, sama-sama po silang meron talagang pangalan sa lookout bulletin order. Yun naman yun. Dapat naman talaga, di ba? Oo. May kailangan sila ditong prosesong Linisin. pagdaanan. Oo. Linisin ang kanilang pangalan para anytime na magkaroon ng pagdinig, di ba, nandito lang sila. Oh, at saka para sa kanila din kailangan talagang linisin nila ang kanilang pangalan. Totoo yan. Totoo yan. Paano kaya yung nasa ibang bansa, katulad yung pinakautak na sinasabi? Oo, si Saldico. Oo. Babalik pa kaya? Ay, tingin ko hindi na yun kasi 'di ba? Nagpadala nga na siya ng Taylor, 'di ba? Nung binasa nga doon. Pero nag-resign na siya. Oo, pero nag-resign na siya. Pero ang sabi niya sa Taylor niya, sabi niya, hindi lang naman ako ang may kasalanan. 'Di ba pinag-uusapan natin yan at pinagbutuhan natin yan. Tapos tinirmahan ng presidente, sabi niya ng gano'n. Ito na,
pataas na ng pataas yung mga itinuturo mula sa ibaba, pataas na ng pataas ng pataas yan. Pero bakit nagtuturuan? Ayun. Yun naman, kani-kanyang kaligtasan na ang kanilang ginagawa, di ba? Yun naman ang nakakapagtaka na kung nakatanggap talagang ganun di ba? Kung hindi naman ipaglaban, ganun lang. At saka dapat 1:1 lang. Nakatanggap o hindi. Hindi. Yun lang. Hindi, nakatanggap ka ba? Kasi nanggaling yan sa taas, di ba? Parang, wala talagang nagtuturuan sa level na to. Hanggang sa umakyat na Ayan, dito. Doon na sa Speaker of the House. Yung mahawak ng budget at saka si Mr. Saldico. Ngayon naman, sabi naman ni Mr. Saldico, nanggaling daw sa itaas yung desisyon ng paglalabas ng pondo. Ano pa? Pati langit, ituturo na para pataas ng pataas ng pataas. Alam mo, tingin ko nga dito sa kanila, palagay ko, ang pagtuturuan nila ito, parang nilalaro na lang nila Ituro natin si ganito para magulo sila. Pag-ibisya Ginugulo talaga. Pinapaikot-ikot tayo. Actually, yun naman ang iniisip talaga ng mga taong bayan na ngayon. Pinapaikot-ikot tayo. Kaya naman, ang gustong-gustong mangyari at hiling ng ating mga kababayan, maging tayong tatlo, di ba? Lahat ng ninakaw mula sa kaban ng bayan, ibalik. Ikulong ang mga mandarambong. Correct. Ganun lang naman, para hindi na ulit mangyari. Totoo. Kasi turuan ng turuan, pataas ng pataas. Sino talaga ang nagkasala? Kung lahat naman ay nagdungisan ng kamay, edi lahat maimbestigahan, parusahan ang dapat maparusahan. Sa daming pangalan na binabanggit, ni isa ngayon wala tayong hawak-hawak kung sino. Di ba? Kasi nagkakaila lahat. Nagde-deny, di ba? So, sa korte ninyo, lilinisin ang inyong pangalan. Kaya kailangan nandito lang kayo sa Pilipinas. Ang dahilan kung bakit inilagay kayo sa lookout bulletin order. True. Yun. Pero hindi po tama yung yung hindi na makakaalis. Nililinaw po namin, makakaalis pa rin po. Kaya lang, may pagdadaan ng proseso at magpapaalam. Kukwestiyonin sila. Kasi, alam mo naman, ngayong mga panahon to, may pwedeng umalis na hindi na babalik. Ay, di ba? Tsaka nakaalis na bago pa ipangalanan. Kaya nga Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!